Hack Story presents. Sa loob ng tahanan ng pamilya Santos, may isang patakaran. Ang halaga ng isang anak ay nasusukat sa bigat ng kanyang mga medalya. Si Wendy ay 16 na taong gulang. Isang tipikal na kabataan na may mga pangarap. Maayos ang kanilang buhay. Masaya ang mga salo-salo at puno ng tawanan ng hapagkainan. Kaya lang, sa 4 na magkakapatid, si Wendy lang ang naiiba. Mula sa panganay hanggang sa pangatlong nakakatandang kapatid, lahat sila ay naging valedictorian. Habang ang dingding ng kanilang sala ay halos mapuno na sa dami ng plake at parangal ng kanyang mga kapatid, ang tanging dala ni Wendy pauwi ay ang mga gradong sapat lang upang maka-8th place sa pagtatapos ng school year. Sa araw ng kanilang graduation, isang simpleng handaan lamang ang kanilang ginawa. Walang bisita, walang kamag-anak na dumalo. Bagay na ikinataka ni Wendy. Ma, Pa, hindi po darating dito si Tita? Tayo lang pong magsa-celebrate? Ang lola mo, papunta na rito anak. Sila Tito, Tita po, at sila Insan. Hindi ko na sila inimbita dahil busy ang mga yon. Maraming gawain. Alam ni Wendy na isa lamang itong kasinungalingan. Noong nakaraang taon ay gumraduate ang kanyang pangatlong kapatid na si Joshua bilang valedictorian. Lahat ng kanilang kaanak ay invited. Maya't maya ay pagmamalaki ng mga ito tungkol sa pagiging valedictorian ng kanyang kuya. Pero ngayon, sila-silang buong pamilya lamang ang nagse-celebrate. Masaya naman sila pero may kulang. Hindi ramdam ni Wendy ang sense of happiness ng kanyang mga magulang. Maya-maya ay dumating na rin ang kanyang lola na masaya siyang niyakap ng mahigpit. Maluha-luha. Congratulations, Apo! Lahat kayong mga apo ko ay nakagraduate na sa high school. Oo nga po, Lola Sobrang saya ko po. Sayang lang, Ma. Lahat ng apo nyo, mula kina Kuya Rico at Ate Jana lahat ay valedictorian. Sayang lang at hindi naging valedictorian itong si Wendy. Wala akong pakialam sa mga ganyang titulo. Ang mahalaga, nakapagtapos ng pag-aaral ang pinakamamahal kong apo. Sana naman ay hanggang sa pagtungtong mo sa kolehiyo ay maabutan ko pa rin. Nga pala Wendy, anong course ang gusto mong makuha? Ani Simon na panganay sa magkakapatid. Di of course! Ikaw talaga, kuya? Ang gusto kong course ay law. Mag-aabogasya ako. Nanood kasi ako ng mga K-drama nitong nakaraan. Sobrang na-amaze ako dun sa bidang babae. Ang galing kasi niya. Hindi ba mahirap ang pag-aabogasya? Hindi yun madali. What if ibang course lang ang kunin mo? Sabi ng pangalawang nakatatandang kapatid na ni Rose. Yun talaga ang gusto ko, ate. Huwag mo sana kaming masamain, Wendy, ha? Kung gusto mong mag-abogasya, wala namang problema. Pero advice ko lang na ibang course na lang ang kunin mo. Yung mas madali. Mga anak, may sasabihin ako. Ano po yun, Ma? Ang totoo niyan hindi muna kita pag-aaralin ngayong taon na to. Kasi alam mo namang nag-aaral pa itong si Kuya Joshua mo ng medicine, di ba? Alam mo naman, ang laki ng tuition doon. Pati mga miscellaneous fees. Po? Pero, hindi po ba talaga kaya, Ma? Gustong gusto ko pong mag-aral. Ayoko po sanang huminto Ilang taon lang naman, anak. Pag nakapagtapos na ng 4 na taon itong si Kuya Joshua mo, doon ka na namin pag-aaralin. Para naman hindi tayo mabigatan. Alangan namang isabay ka pa namin, hirap na nga tayo. Yung manukan pa natin sa probinsya, ang dami pang mga problema. Anak, hindi ba talaga kaya? Kawawa naman itong apo ko kung hihinto siya. Ano na lang ang gagawin niya? Tutunga nga rito sa bahay. Mama, gustuhin man namin, hindi talaga kaya. Kung kaya lang naman namin, ba't pa siya pahihintuin, di ba? Hindi sigurado si Wendy kung nagsasabi ba ng totoo ang kanyang mga magulang. Malakas ang kutob niyang nagdadahilan lamang ang mga ito upang may rason silang wag siyang paaralin. Bakit? Hula niya ay dahil nag-aalangan ng mga ito na gumastos para sa kanya.
Nang gabing yun ay hindi na naging masaya pa ang pagtatapos ng selebrasyon para kay Wendy. Dahil hindi pa rin niya kayang tanggapin na matagal siyang mahihinto sa pag-aaral. Gayunpaman, bilang mabuti at isang maunawaing anak, tinanggap niya ang desisyong ito ng kanyang mga magulang. Nang sumunod na linggo, bumaba si Wendy mula sa kanyang kwarto dala ang kanyang 3 medalya at mga certificate sa high school. Karamihan sa mga ito ay nasa 4th to 2nd placer lamang siya. Wala siyang ni isang medalya o certificate kung saan siya ang nanguna. Pumunta siya sa sala at masayang tumingin na umaabot sa 100 mga medalya, tropeyo at certificates ng kanyang mga nakatatandang kapatid na nakadisplay sa isang section sa sala. Ang mga graduation pictures ng kanyang mga kapatid ay nakasabit sa dingding, maging ang mga certificates na yon at ang mga medalya. Nakaka-proud talaga si ate at sina kuya. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito'y dahil hindi man lang niya na-achieve na manguna sa isang pagsusulit sa kanyang school. Sana, naging valedictorian din ako. Pero, 8th placer lang ako ngayong taon. Marami pa talaga akong kailangan pag-aralan. Nakakahiya sa buong pamilya ko. Alam ko naman na hindi masaya si mama at papa sa pagtatapos ko ng school. Alam kong inaasahan nilang magiging valedictorian din ako. Ipinaskil na lamang niya ang kanyang school picture na naka-frame sa tabi ng kanyang kuya Joshua. Ang kanyang mga certificate at mga medalya ay i-display niya rin doon. May pait sa kanyang ngiti. I'm sorry, ma. Pa, ito lang pong kinaya ko. Isang araw, nag-uusap ang mag-asawang Christina at Martin sa kanilang kwartong mag-asawa. Tida, nga pala uuwi si kuya dito sa Pilipinas bukas. Dadaan daw siya rito sa atin para bisitahin tayo. Ay, ganun ba? Bakit ngayon mo lang sinabi? Sana sinabi mo nang mas maaga para nakapag-ayos tayo ng bahay at nakapaglinis. Hayaan mo na. Maayos naman ang bahay natin. Oo, maayos para sa atin. Pero alam mo namang laking Amerika na yung kuya mo kaya mataas na ang standards niya. Ngayon lang din niya sinabi Kailangan tuloy nating gumising ng maaga para makapaglinis ako at maayos ang bahay natin bukas. Hayaan mo na. Tutulungan na lang kita. At saka nandiyan naman si Wendy. Pwede siyang tumulong sa atin. Kinabukasan, maagang nagising si Christina at kaagad niyang pinaghandaan ng pagkain si Joshua. Anak! Heto baunin mo. At saka, ikaw talaga. Sinabi ko naman na pag uwi mo galing school, ilagay mo kaagad sa lababo iyong baunan mo para nahuhugasan agad. Hindi iyong hihintayin mo pang amagin sa bag mo. Sorry ma, nakalimutan ko kasi. Nakalimutan? Ilang beses na kitang napapagalitan dyan. Hindi ka pa rin nagtatanda. Hindi naman kita pwedeng paluin dahil matanda ka na. Ipaalala mo rin kasi ma. Nakakalimutan ko rin O diba? Kalimot-limot naman talaga kasi yan. Pasalamat ka mataas ang grado mo. Dahil kung palpak kagaya sa grado ni Wendy, baka 1 oras talaga kitang tatalakan. Buti na lang pala. Sige na. Bilisan mo na dyan at baka malate ka pa. Martin, paredy na rin ang motor at ihatid mo tong anak natin. Sige mahal. Nagready na at inihatid na nga ni Martin si Joshua patungo sa eskwelahan. Sa ngayon ay silang 4 lamang ang nakatira sa bahay. Dahil sina Rose at Simon ay umupan na ng apartment malapit sa kani-kanilang pinagtatrabahuhan. Tuwing weekend na lamang silang umuwi sa bahay o hindi kaya ay kapag may espesyal na okasyon. Wendy! Anak! Gising na! Mag-agahan ka na at maglilinis pa tayo ng buong bahay. Ilang beses na kinatok ni Christina ang kwarto ng anak hanggang sa lumabas din ito. Good morning, ma. Good morning. Kumain ka na sa baba at pagkatapos, tulungan mo akong maglinis ng bahay, anak. Sige po, ma. Hilamos lang ako. Bilisan mo, dahil 3:00 daw ang dating dito ng Tito Vince mo. Si Tito Vince? Uuwi sila dito? Oo, anak. Kahapon lang din sinabi ng papa mo. Biglaan. Sige po, ma. Siguradong marami siyang dalang pasalubong. Nang dumating si Martin mula sa paghahatid kay Joshua sa school, ay nagtulong-tulong silang 3 sa paglilinis ng bahay. Nasa kusina si Wendy at inaayos ang mga gamit doon. Sina Christina at Martin naman ay nasa sala. Nilapitan nila ang section ng sala kung saan nakadisplay ang mga achievements ng kanilang mga anak. Nakangiti silang dalawa.
Nakaka-proud talaga ang mga anak natin. Oo nga, Martin. Pero nanghihinayang pa rin ako kay Wendy. Kung valedictorian lang sana siya. Sana hindi ako nagpatalo sa mga kapatid ko na mula panganay hanggang bunso valedictorian ng mga anak. Si Wendy lang talagang pumalya. Mukhang inilagay na nga ata niya dyan ang graduation picture niya. Hindi ko alam na napaframe na pala niya. Oo nga pati yung mga medalya at certificates niya, nandito rin. Mukhang sobrang excited siyang i-display iyon. Tina, okay lang ba kung tanggalin natin itong mga achievements ni Wendy rito? Sa totoo lang, medyo panira din. Lahat ng certificates ng mga nakatatanda niyang kapatid dito puro top 1, pati medalya. Medyo pangit sa mata kapag nakita to ni Kuya. Mas maganda kung consistent. Tumingin silang dalawa sa gawing kusina. Mabuti pa nga. Balik na lang natin mamaya kapag nakaalis na ang kuya mo. At palihim nga nilang tinanggal sa display ang mga achievement ni Wendy. Tanggalin na rin kaya natin tong graduation picture ni Wendy. Ha? Baka naman magalit at magtampo si Wendy. Wala na kasing space sa dingding. Pangit ang pagkakaayos ng picture frame niya. Palit na lang natin yung family picture nating lahat. Yung nakatago sa bodega. Ayaw nga. Kunin mo nga dun. Ipalit natin yan sa pwesto ng graduation picture ni Wendy. Kung mapansin man ni Wendy, hayaan mo. Wala naman siyang magagawa. At yun ang kanilang ginawa. Habang abala si Wendy sa paglilinis sa kusina, wala siyang kaalam-alam na ang kanyang mga achievement ay tuluyang itinago ng kanyang mga magulang na para bang isang malaking kahihiyan kapag nakita ito ng kanilang mga bisita. 3:00 ng hapon ay dumating ang kuya ni Marty na si Vince kasama ang anak nitong si AC. Nagkumustahan sila matapos ang 5 taong paninirahan ng mag-asawa sa California. Wendy! Bumaba ka! Nandito na ang tito-tita mo! Bumaba si Wendy at nakangiting nagmano sa mga bisita. Isang magiliw na ngiti ang ipinakita niya. Namiss ko po kayo, tito, tita! Kumusta naman po ang buhay sa California? Ayun, sa awa ng Diyos mabuti naman. Napakalaki mo na. Parang kailan lang, ganito ka lang kaliit noon. Oo nga po. Congrats nga pala dahil nakagraduate ka na rin ng high school nung nakaraan. May regalo kami para sa'yo. Sana magustuhan mo. Inabot sa kanya ni Vince ang regalo nilang sapatos para sa kanya. Bagay na ipinagpasalamat ni Wendy sa mga ito. Napansin ni Vince ang mga nakadisplay na achievements ng mga bata sa dingding. Pareha silang namangha ni AC. Wow! Ang gagaling naman ng mga anak nyo. Puro valedictorian. At ang dami pang mga medals at certificate. Ay, salamat sa panganay ko at naging huwarang modelo siya sa mga nakababata niyang kapatid. Teka, hindi ba't nagtapos na rin sa high school si Wendy? Apo, Tito Vince. 8 honor po ako. Sayang nga po hindi ako naging valedictorian guys sa mga ate at kuya ko. Ayos lang yan. Mataas naman na yung 8 honor. Kailan mo i-display yung graduation picture mo? Hindi mo pa ba nakukuha? Meron na po, Doon lamang napansin ni Wendy na wala na roon ang kanyang graduation picture. Sa halip, ang nakita niya roon ay ang family picture nila noong graduate si Joshua. Ma? Nasaan na po yung picture ko dyan? Ay, anak, itinago ko muna kasi ipapaayos ko pa. Ipapaayos? May sira po ba? Oo, nalaglag ko kanina kaya nabasag. Pero huwag ka mag-alala. Ibabalik ko naman kapag naayos na. Ganun po ba? Wendy, ikaw, may achievement ka rin ba dyan sa mga nakadisplay? Pwede bang makita? Ay, opo, tita. Heto po. Oh, teka lang ha. Hanapin ko lang. Asan na yun? Dito ko lang yun nilagay Hindi ito nahanap ni Wendy. Ma? Pa? Nakita niyo ba yung mga medals ko dito? Oo anak. Itinago rin namin sandali. Medyo wala na rin kasing space. Isang malakas na katotohanan ng sumampal kay Wendy. Alam niya, sa pagkakataong yun, nakumpirma niyang sinadya ng kanyang mga magulang na itago ang achievements niya upang makaiwas sila sa kahihiyan. Labis na nadurog ang puso ni Wendy sa sakit. Ikinakahiya siya ng mga ito. Gayunpaman, upang hindi siya lalong mapahiya, mapait na ngumiti na lamang siya sa harapan ng kanyang tiyuhin at tiyahin.
Oo nga po, tito, tita. Medyo hindi na rin kasi talaga yun kasya. Ipinagsiksikan ko lang kasi na-excite akong i-display yun doon. Nang maggabi, umuwi na sina Vince at AC sa hotel na tinutuloyan nila. Nilapitan ni Wendy ang kanyang ama na nag-aayos ng sirang cellphone sa may sopa. Pa? Saan niyo po nilagay yung graduation picture ko? Pati po yung mga certificates at medals ko. Ay, dun oh. Kunin mo na sa loob. Doon namin nilagay. Kinuha ito ni Wendy sa loob ng drawer ng tukador. Doon niya nakita ang mga nakatagong gamit niya. Ang graduation picture, walang sira. Bagay na hindi na niya ikinagulat dahil alam niya sa umpisa pa lang na hindi ito nalaglag. Dinala na lamang niya ito sa kanyang kwarto at doon ito i-display. Matapos ay umupo siya sa kama niya at doon niya ibinuhos ang sama ng loob na kanina pa niya kinikimkim. Wala siyang ibang ginawa ng gabing yon kung hindi ang umiyak ng umiyak. Hindi siya galit sa kanyang mga magulang. Ang kanyang nararamdaman ngayon ay pawang-awa at pagkadismaya sa sarili. Sa loob ng kwarto ng mag-asawa ay nag-usap sina Martin at Christina. Nagpapalit ng damit pampatulog si Christina habang si Martin naman ay nakahiga na sa kama. Tina, tingin mo kaya masama ang loob sa atin ng anak mo? Parang nga. Kanina ko pa siya napapansin na tahimik. Hindi naman natin masisisi kung sasama ang loob niya sa atin. Hindi naman talaga tama na itago natin ang mga i-display niyang achievements niya. Ako man nakokonsensya rin. Kaso, ano magagawa natin? Nahihiya tayong makita ang mga yon. Hayaan mo na yun. Puho pa rin ang sama ng loob ni Wendy sa atin. Ang bukas din siguradong okay na yun ulit. Nang sumunod na araw, abala si Christina sa kanyang laundry shop nang mag-ring ang kanyang phone. Sinagot niya ito. Hello? Hello po, madam. Oh, Maria, napatawag ka. Good morning po, madam. Nag-resign na kasi si Jimmy sa trabaho. Biglaan. Bakit naman biglaan? Ayaw na raw niyang pumasok Tinatamad na raw. Iniwan kasi ng nobya niya. Ewan ko ba ron kung bakit niya idinamay itong trabaho niya. Ito na nga bang sinasabi ko. Sinong kasama mo dyan sa pag-aalaga sa mga manok? Si Benjamin at Inday lang po, madam. Maghahanap na po ba ako ng ibang papalit kay Jimmy? Tawagan kita, Maria, mamaya ha. Update kita. Nang siya'y makauwi galing sa laundry shop. Ay, salamat at nakauwi rin. Sobrang init sa shop ngayon. Buti na lang 3:30 pang balik natin, Martin. Sinabi mo pa. Sandali lang. Higa muna ako sa sopa. Patayin mo na lang yung aircon sa kwarto natin kung doon mo gustong matulog. Teka lang, Martin. Huwag ka munang matulog. May sasabihin ako sa'yo. Tumawag kasi si Maria kanina habang nasa laundry shop ako. Oh, bakit daw? May problema ba roon sa probinsya? Si Jimmy kasi nag-resign bigla. Babaw nga ng dahilan Iniwan lang daw ng nobya. Tinamad na pumasok. Umalis tuloy, walang pasabi. Ano ba namang klaseng rason yan? Sino na ang magbabantay doon sa pwesto natin sa manukan ngayon? Alam mo namang hindi natin pwedeng iwanan itong mga laundry shop natin dito. Yun nga ang problema Magkahiwalay pa naman yung 2 laundry shop natin dito. Yung isa, ikaw ang nagbabantay. Yung isa naman ako. Paano kaya to ngayon? Alam ko na, Tina. Bakit hindi na lang si Wendy ang ipadala natin doon sa probinsya? Si Wendy? Baka naman lalong sumama ang loob nun. Kakatapos lang ng graduation niya nung nakaraang linggo. Tapos, pagtatrabahuin agad natin doon. Pansamantala lang naman. Habang wala pa tayong nakukuhang bagong tao. At saka, total naman bakante siya ngayon dahil hindi mo na siya mag-aaral ngayong taon, di ba? Kaysa naman makatunganga lang siya rito sa bahay. Kahit paano makakatulong siya sa gastusin natin. Sa bagay, may punto ka naman. O sige, bukas ng umaga, kakausapin natin siya tungkol dito. Kinabukasan, habang nag-aagahan ng pamilya kasama si Joshua, ay pinalitaw ng mag-asawa ang kanilang mungkahi kay Wendy. Maayos naman ang gising ng lahat at tahimik ang hapagkainan nang biglang basagi ni Christina ang katahimikan. Wendy, anak, may problema kasi tayo sa manukan natin sa probinsya.
umalis kasi bigla si Jimmy. Wala tayong mautusan na magbantay doon ngayon. Kukulangin tayo sa tauhan. Ganoon po ba, Ma? Bakit daw po siya umalis? Iniwan daw ng girlfriend kaya biglang tinamad magtrabaho. Hirap pa naman maghanap ng kapalit agad-agad. Kaya nga anak, naisip namin ng mama mo, kung okay lang sana sa'yo, baka pwedeng ikaw muna ang pumunta roon para mag-asikaso ng pwesto. Total naman hihinto ka muna sa pag-aaral ngayon, kaysa naman nababakante ka rito sa bahay. Tama, para naman may magawa ka rin kahit na papano. Hindi agad nakapagsalita si Wendy. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kutsara. Tumingin siya sa kanyang kuya Joshua na tahimik lang na kumakain at tila walang pakialam sa usapan. Bago muling tumingin sa kanyang mga magulang, naramdaman muli ni Wendy ang pait sa kanyang dibdib. Malinaw sa kanya ang sitwasyon. Ang kanyang mga kapatid ay pinag-aaral para sa kanilang magandang kinabukasan, habang siya naman ang gagawing tagasalo ng mga problema sa negosyo ng pamilya. Pero dahil mabuti siyang anak at ayaw niyang makipag-away, pilit niyang itinago ang kanyang nararamdaman. Pero, Pa, Ma, ayoko pong umuwi sa probinsya. Wala naman akong close doon eh. Anak, yan lang ba ang rason mo? Makaka-close mo rin naman sila eventually. Baka naman ayaw mo lang tumulong, anak. Hindi maganda na habang ang lahat dito ay may ginagawa, ikaw lang ang nasa bahay. Hindi naman po sa ayaw kong tumulong, Pa. Pero pangarap ko rin pong mag-aral. Kung ipapadala niyo ako sa probinsya para magbantay ng manok, paano naman po ako makakapag-aral ng mabuti? Kailangan kong mas mag-review dahil hindi naman ako kasing talino ni na kuya at ate. Wendy, intindihin mo naman ang sitwasyon natin. Ang kuya mo nag-aaral ng medicine ngayon. Napakalaki ng gastos namin. Ikaw na nga lang ang inaasahan namin na pwedeng pumunta muna sa probinsya dahil bakante ka, para mas makatipid-tipid tayo. Anak, sige na. Subukan mo lang kahit isang buwan lang. Kapag ayaw mo, bumalik ka rito. Tumingin si Wendy sa kanyang kuya Joshua na tahimik lang na kumakain at tila walang pakialam sa usapan. Naramdaman muli ni Wendy ang matinding pait sa kanyang dibdib. Malinaw sa kanya ang lahat. Ang kanyang mga kapatid ay pinoprotektahan para sa kanilang magandang kinabukasan, habang ang kanyang sariling mga pangarap ay madaling isinantabi para lang sa negosyo. Hindi na nakipagtalo pa si Wendy. Yumuko na lamang siya at hindi na tinapos ang kanyang pagkain. Sige po, Ma. Sa susunod na linggo, umuwi kang Mindoro, okay ba? Bibilhan na kita ng tiket sa ferry bukas. Tumayo siya at dahan-dahang umakyat patungo sa kanyang kwarto. Sa bawat hakbang niya sa hagdan, doon na niya nabuo ang kanyang pinal na desisyon. Kung hindi niya ipaglalaban ang sarili niya ngayon, habang buhay na siyang magiging sunod-sunuran at tagasalo ng pamilya. Humiga si Wendy sa kanyang kama at isinubsob ang mukha sa unan. Doon niya ibinuhos ang lahat ng sakit na kanina pa sumasakal sa kanyang dibdib. Pumiyok ang kanyang boses sa bawat pigil na hikbi. Habang basang-basanan ng luha ang kanyang unan, hindi siya galit sa kanyang mga magulang. Mas mabilis pa sa galit ang matinding awa at pagkadismaya na nararamdaman niya para sa sarili. Bakit ba ang hirap niyang mahalin ng buo? Bakit ang daling isantabi ng kanyang mga pangarap? Doon, sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, tahimik siyang umiyak ng umiyak. Nang sumunod na araw, maagang nagising si Wendy dahil sa ingay ng pagbubukas-sara ng mga kabinet sa kabilang kwarto. Dinig na dinig niya ang pananabik sa boses ng kanyang ina habang kinakausap si Martin. Martin, bilisan mo na dyan mag-ayos. Baka maunahan tayo sa dealership. Mahirapan pa tayong pumili ng kulay na gusto ni Joshua. Oo, sandali na lang. Inaayos ko lang itong brown envelope kung saan nakalagay yung pang down payment natin. Napakunot ang noo ni Wendy. Dahan-dahan siyang bumaba sa sala at nakita ang kanyang kuya Joshua na nakabihis na rin at panay ang ngiti habang nakatitig sa kanyang cellphone. Binuksan ni Wendy ang pinto ng kwarto ng kanyang mga magulang. Ma? Pa? Saan po kayo pupunta? Bakit po kayo bihis na bihis? Nagulat si Christina nang makita ang anak, ngunit agad din itong ngumiti ng pilit.
Anak, may pupuntahan lang kami saglit ng papa at kuya mo. May aasikasuhin lang na mahalagang bagay. Sama po ako, ma. Total naman wala naman akong ginagawa rito sa bahay. Nagkatinginan sina Christine at Martin. Halatang nag-atubili ang kanyang ama at tila naghahanap ng dahilan para maiwasan si Wendy. Wendy, anak, baka mainip ka lang doon at saka mahaba-habang lakaran kasi ang gagawin namin ngayon. Hindi po ako maiinip, pa. Sige na po, pasamahin niyo na ako. Gusto ko lang pong lumabas. Dahil sa pagpipilit ni Wendy, wala nang nagawa ang mag-asawa kundi ang pumayag. Sumakay sila sa kanilang kotse patungo sa kanilang pupuntahan. Sa buong biyahe, tahimik lang si Wendy sa likod ng sasakyan, habang ang kanyang mga magulang at si Joshua ay abala sa pag-uusap tungkol sa mga modelo at brand ng sasakyan. Doon pa lang, nagsisimula ng magtaka si Wendy, ngunit pinili niyang manahimik. Pagdating nila sa isang malaki at marangyang car dealership sa lungsod, namangha si Wendy sa ganda at kintab ng mga nakahilerang bagong kotse. Agad silang nilapitan ng isang ahente na nakangiti ng malawak. Good morning po, sir, madam. Kayo po ba yung tumawag kahapon tungkol sa bagong sedan? Si Mr. Martin Santos? Oo, boss, kami nga. Heto nga palang kasama namin yung anak namin na gagamit ng kotse. Tuwang-tuwa si Joshua habang ginagabayan ng ahente patungo sa isang kulay itim na sasakyan. Habang abala ang kanyang kuya sa pag-upo sa driver's seat at paghawak sa manibela, sumama naman si Wendy sa kanyang mga magulang patungo sa counter para sa pagpipirma ng mga papeles. Doon ay inilapag ng kanyang ama ang dalang brown envelope sa lamesa. Nang buksan ito ng ahente, nakita ni Wendy ang makakapal na bundle ng tig-1,000 piso. Isang napakalaking halaga ng cash para sa paunang bayad. Napatulala si Wendy. Parang may kung anong mabigat na bagay ang biglang dumagan sa kanyang dibdib. All this time, may pera naman pala ang pamilya niya. Hindi totoo na naghihirap sila. Hindi totoo na kailangan nilang magtipid at magsakripisyo para sa tuition ng kuya niya kaya siya pinahinto sa pag-aaral. May sapat silang pondo para sa mga luho. Sadyang ayaw lang talaga nilang gumastos para sa kanyang kinabukasan. Nang lumayo sandali ang ahente para i-photocopy ang mga ID, hindi na napigilan ni Wendy ang sarili. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ina habang nanginginig ang kanyang boses. Ma, pa, akala ko po ba hirap na hirap tayo sa gastusin? Sabi niyo po sa akin noong nakaraang araw, gipit na gipit tayo dahil sa miscellaneous fees ni kuya sa medicine, kaya hindi niyo ako mapag-aaral ngayon. Pero bakit ngayon? May pambili kayo ng kotse para kay kuya. Nabigla si Christina sa prangkang tanong ng anak. Bahagya pa itong napaatras at umiwas ng tingin. Habang si Martin naman ay seryosong bumuntong hininga. Hinawakan ni Christina ang kamay ni Wendy upang patatagin ang loob nito. Anak, intindihin mo naman ang sitwasyon. Matagal na naming ipinangako ito kay Joshua. Nung high school pa lang siya, pinangakuan na namin siya na kapag nakagraduate siya bilang valedictorian, bibilhan namin siya ng sariling kotse bilang regalo sa lahat ng paghihirap niya. At bilang mga magulang, obligasyon naming tuparin ang pangako namin sa kuya mo. Tama ang mama mo, Wendy. At saka hulugan naman ito buwan-buwan. Kaya wag mong isipin na pinababayaan ka namin. Maghintay ka lang muna dahil iba naman ang sitwasyon ng kuya mo. Tumingin si Wendy sa direksyon ng kanyang kuya Joshua na tuwang-tuwa na nagpapakuha ng larawan sa tabi ng bagong sasakyan. Lalong sumikip ang kanyang dibdib at parang maiiyak si Wendy. Ngunit pilit niyang nilunok ang pait. Ang pangako para sa isang valedictorian ay nagkakahalaga ng daan-daang libong piso na kayang-kayang ilabas ng kanyang mga magulang sa isang iglap. Habang ang sarili niyang pangarap na makatungtong sa kolehiyo upang makapagtapos ng business o law ay madaling isanantabi at ipagliban. At yun ay dahil lamang sa hindi siya nakapagtapos bilang valedictorian. Ngunit hindi lamang doon nagtapos ang lahat ng favoritism sa kanilang magkakapatid. Dahil isang hapon, nagising siya na walang tao sa buong bahay. Ma? Pa? Naghanap siya ng tao sa loob ng bahay, pero walang tao. Kahit si Joshua ay wala rin.
Usually ay nakatambay lamang ito roon dahil wala itong pasok. Pero sa isip niya ay baka gumala lang kasama ang barkada. Kaya nagluto na lang siya ng pancake at nagtimpla ng kape para sa kanyang merienda. Gabi na nakauwi ang kanyang mga magulang kasama si Joshua. Marami silang dalang mga shopping bags na may tatak na mga mamahaling brands. Nag-mall po kayo? Oo anak. Eto, binilhan ka namin itong sling bag. Inabot sa kanya ng ama ang shopping bag na may lamang sling bag. Personally, hindi niya ito nagustuhan, pero hindi naman niya ito ipinakita. Nang tignan niya ang presyo, nakita niyang 500 piso ito. Nang tignan niya ang iba mga pinamili ng kanyang mga magulang, ang pinakamababa na ay 2,000. Tanging kanya lamang ang nagkakahalaga ng mababa. Para bang binilhan lamang siya para hindi magngawa at magreklamo. Ma, wala rito yung binili kong Gundam. Ha? Paanong wala? Nasa na yon? Sa'yo ba yung Gundam? Ang akala ko kay Simon kaya ibinigay ko sa kanya. Tawagan mo na lang siya at sabihin mo na sa'yo yun. Sige pa. Kasama niyo si Kuya Sibon? Oo, kasama namin si Kuya, pati si Ate. Tila isang sandata na bumaon sa kanyang dibdib ang impormasyong yon. Nagmulang mga ito na parang isang masaya at kumpletong pamilya. Nang hindi siya kasama. Na para bang hindi siya parte ng pamilya Santos. Bakit di niyo ako sinama? Ma? Pa? Tulog ka kasi nung umalis kami. Naisip namin, huwag ka na lang istorbohin dahil kailangan mo ring matulog. 6:00 pa lang kasi nung umaga, gising ka na. At alam namin kapag maaga ang gising mo, kailangan mo pang magnap sa tanghali. Sana po ginising niyo pa rin ako. Hayaan mo na. Tapos na. Next time ka na, bago ka umuwi sa Mindoro. Kinabukasan, bumisita sa kanilang bahay ang kaibigan ni Wendy na si Bea. Pinapasok niya ito sa kanyang kwarto at doon ay nagkwentuhan sila. Hala, Wendy! Bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa bahay niyo? Bea, ang sakit-sakit na. Akala ko talaga, wala lang kaming pera kaya ako pinapahinto ni na mama sa pag-aaral ngayon. Hala, totoo ba? Magsastop ka sa pag-aaral? Oo, Bea. Wala raw kasing pera si na mama at papa. At kailangan daw nilang unahin ng pag-aaral ni Kuya Joshua. Baka naman totoo. Paano naging totoo? Binilhan nga nila si Kuya ng kotse. Nagbigay sila ng down payment na 800,000. Tapos kahapon pa, nag-mall sila at ang dami nilang binili mga mamahaling gamit. Binilhan nila ako pero halagang 500 lang. Wala naman yun sa halaga. Pero syempre, makakapag-isip ka pa rin ng hindi maganda kung lahat sila mamahalin ang binili. Tapos yung sayo, halagang 500 lang. Totoo. Kung lahat ng mga pinamili nila, nagre-range lang sa 500 to 1,000 ang halaga. Oo, maiintindihan ko na kung baka nga, iyon nga lang talagang afford nila. Magkano ba yung kanila? Pinakamababa na yung 2,000. Feeling ko nga, binilhan lang nila ako para hindi ko masabing pinapabayaan nila ako. Pampalubag loob kumbaga. Ay, ganun. Kasi, pinangakuan daw nila si Kuya nung high school na kapag nag-valedictorian nito, bibilhan nila ng sasakyan. Regalo raw sa pagiging matalino niya. Ang sakit lang, Bea. Yung pag-ako sa valedictorian, kayang-kayang podohan ng daan-daang libo sa isang iglap. Pero yung pangarap ko na makatungtong man lang sa kolehiyo, ang daling isang tabi kasi 8 honor lang ako. Kasi hindi ako kasing talino ni na Kuya at Ate. Kinakahiya nila ako, Bea. Nararamdaman ko. Naku, Wendy. Sobrang unfair naman yan sa'yo bilang anak. Classmate mo ko at nasaksihan ko kung paano ka naghirap sa pag-aaral. Nakita ko kung paano mo ginawa ang best mo para lang makakuha ng best grade na kaya mong makuha. Doon ko na-realize na kahit kailan, hindi ako magiging sapat sa bahay na to. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Valid naman yan. Kung ako lang din ang nasa posisyon mo, iisipin ko rin talagang hindi ako mahal ng parents ko. Tapos ngayon, gusto nila akong pauwiin sa Mindoro
para matulungan ko mga caretakers doon sa pag-aalaga ng mga manok. Ha? Ayan ang sinabi mo. Eh di pumayag na lang ako. Kesa naman wala akong gawin dito at nakatunga nga lang. Pero ayoko talagang umuwi roon dahil wala akong kakilala roon. Ang sad naman. Tingin mo kaya may balak pa kaya silang pag-aralin ka? What if wala na talaga silang balak ng pag-aralin ka even if makapagtapos na ng college ang kuya mo? Huwag naman sana. Kapag hindi nila ako pinag-aral, erereklamo ko talaga sila sa DSWD kasi responsibilidad naman nilang pag-aralin ako, di ba? Pinanganak nila ako, kaya may karapatan akong mag-aral. Kinabukasan, sumapit ang umaga. Kagigising lang ni Wendy at dahan-dahan siyang naglakad pababa ng hagdan habang kinukuskus ang kanyang mga mata. Plano sana niyang dumiretso sa kusina upang mag-almusal. Subalit napatigil ang mga paa niya nang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang mga magulang na seryosong nag-uusap sa loob ng kusina. Martin, baka naman pwedeng kumuha na lang si Wendy ng mga short vocational course dun sa Mindoro? Ay yung mga 6 na buwan o 1 taon lang? Eh total, mabilis lang naman matapos yun at makakahanap agad siya ng trabaho pagkatapos. Oo, maganda nga yan, Tina. Sa totoo lang, wala rin naman kasi tayong balak na pag-aralin pa siya sa kolehiyo. Ang laking gastos kung kukuha pa siya ng 4 na taong kurso tulad ng Law o Business Administration. Tapos, hindi naman natin sigurado kung makakapagtapos ba talaga siya. Baka mamaya sa call center lang ang dinambagsak niya. Hindi naman sa nag-aano. Sinabi mo pa, mas practical talaga kung mag-vocational na lang siya. At least doon, hindi tayo mapapagastos ng malaki. Tapos makakatulong pa siya agad sa atin sa mga gastusin. Buwan-buwan para kay Joshua. Nanginig ang buong katawan ni Wendy sa kanyang narinig. Parang may kung anong malamig na yelo ang bumalot sa kanyang puso. All this time, umaasa pa rin siya na pansamantala lang ang paghinto niya gaya ng sinabi ng kanyang ina noong nakaraang linggo. Pero ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Wala talaga silang balak na pag-aralin siya sa kolehiyo kahit kailan. Ang 4 na taong kurso at ang kanyang mga pangarap ay itinuturing lang nilang sayang sa pera. Hindi na nag-ingay pa si Wendy. Hindi niya kinumpronta ang kanyang mga magulang at hindi rin siya gumawa ng anumang eksena. Dahan-dahan siyang humakbang pabalik, iniingatan na huwag lumikha ng tunog ang kanyang mga tsinelas. Hanggang sa makabalik siya sa loob ng kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto at mabilis na sumubsob sa kanyang kama. Doon ay tahimik na bumuhos ang kanyang mga luha habang nakabaon ang kanyang mukha sa unan upang walang marinig na anumang hikbi sa ibaba. Ang huling natitirang pag-asa sa kanyang puso para sa kanyang pamilya ay tuluyan ang nadurog ng umagang yon. Isang araw bago ang itinakdang pag-alis ni Wendy patungong Mindoro, mula pa kagabi ay umaasa na siya sa pangako ng kanyang ina na ipapasyal siya bago siya sumakay sa ferry kinabukasan. Kahit paano, gusto niyang maramdaman na mahalaga siya sa kanila bago siya mapalayo ng matagal. Habang nag-aayos si Wendy ng kanyang buhok sa sala, pababa naman ang hagdan ng kanyang ina na abala sa pag-aayos ng kanyang bag. Habang si Martin ay nagmamadali ng isuot ang kanyang sapatos sa may pinto. Ma? Pa? Aalis na po ba tayo? Handa na po ako. Sasama ka? Ha? Di ba pupunta tayong mall ngayon? Anong sinasabi mo dyan? Pupunta kami ng papa mo sa may-ari ng lupa na bibilhin namin dahil papatayuan namin ng bagong laundry shop. Pero bukas na po ang alis ko pa Mindoro. Ang akala ko po, gagala tayo 1 araw bagong pag-alis ko. Naku anak. Pasensya ka na, nakalimutan namin yun. Sobrang busy kasi namin ng papa mo ngayon sa shop. Maraming kailangan i-deliver na labada. Hindi na tayo matutuloy sa paggala ngayon. Nalaglag ang balikat ni Wendy. Nabura ang munting ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit hindi na siya nagulat. Inasahan niya ito. Palagi nalang ganito ang kanyang mga magulang. Sa tuwing nangangako ay palaging nababali. Hindi siya siniseryoso. Parang walang pakialam ang mga ito sa kanyang nararamdaman. Oo nga Wendy, sayang ang kikitain natin ngayon kung magsasara tayo para lang mamasyal. Eto,
kumuha ako ng 2,000 sa wallet ko. Inabot ng kanyang ama ang 2,000 piso sa kanya. Ayan anak, isama mo na lang si Bea sa paggala ngayon para naman hindi ka mainip dito sa bahay bago ka umalis bukas. Bilhin mo kung anong gusto mo. Tinitigan ni Wendy ang 2,000 piso sa kanyang kamay. 2,000. Para sa kanyang mga magulang, ang 2,000 piso ay sapat na para palitan ng oras, atensyon at pangakong binitawan nila sa kanya. Masakit. Pero ito ang huling patunay na kailangan niya. Ang kanyang pamilya ay may oras para sa lahat ng luho at pangako para kay Joshua. Ngunit kapag sa kanya na, palaging negosyo at pera ang idinadahilan para maitaboy siya ng madalian. Sige po ma. Salamat po. O sige anak, alis na kami. Huwag mong kakalimutang mag-impake ng husto para bukas ha. Matapos magmadaling umalis ng kanyang mga magulang, naiwang mag-isa si Wendy sa tahimik na sala. Tumingin siya sa 2,000 piso. Hindi niya kayang magsaya habang unti-unting naididiktik sa utak niya ang katotohanang wala siyang halaga sa kanyang mga magulang. Dumating ang araw ng pag-alis niya patungong Mindoro. Puno ng mabigat na katahimikan ng loob ng sasakyan habang binabaybay nila ang daan patungong Batangas Pier. Sa likod, tahimik na nakatingin si Wendy sa bintana. Yakap-yakap ang kanyang backpack kung saan nakatago ang lahat ng kanyang mga certificate, medalya at ang pinag-ipunang pera. Alam ng kanyang mga magulang na patungo siya sa Mindoro. Ngunit ang hindi nila alam, ito na ang huling beses na makakasama nila siya. Sa unahan, seryosong nagmamaneho si Martin habang si Christina naman ay panay ang paalala mula sa passenger seat. Wendy, anak, pagdating mo roon sa Mindoro, makinig ka agad kay Maria at sa mga caretaker doon ha. E tulungan mo sila sa pagbilang ng mga sako ng feeds at pag-asikaso ng mga papel. Huwag kang magpapakasigasig masyado sa cellphone. At saka huwag kang mag-alala anak, konting tiis lang naman to. Sundin mo lang ang mga bilin doon. Basta ang pangako namin sa'yo, kapag nakatapos na ang Kuya Joshua mo sa pag-aaral ng medicine, doon ka na namin pag-aaralin sa kolehiyo. Hindi ka naman namin pababayaan. Tumango lang si Wendy at pilit na ngumiti. Kahit na nadudurog ang kanyang puso sa loob, alam niya ang katotohanan na narinig niya noong isang umaga. Na wala talaga silang balak na pag-aralin siya sa kolehiyo, kundi vocational course na lamang. Ang bawat salita at pangako ng kanyang mga magulang ngayon ay tila ba naging isang malaking kasinungalingan na lamang na nagpapatibay sa kanyang desisyon na tuluyan ng bumitaw at magsimula ng sarili niyang buhay sa Maynila. At this point, wala na siyang tiwala sa kanyang mga magulang. Kailanman ay hinding-hindi na siya maniniwala sa mga pangako ng mga ito. Matapos siyang ihatid ng kanyang mga magulang hanggang sa labas ng terminal, tuluyan ang sumakay si Wendy sa malaking barko. Umalis na rin ang sasakyan ni Martin at Christina. Panatag ang loob na ang kanilang anak ay pupunta na sa destinasyong itinadhana nila para rito. Umupo si Wendy sa loob ng pampasaherong silya ng ferry. Rinig ang ugong ng makina ng barko at ang ingay ng mga taong naghahanda sa pag-depart patungong Mindoro. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang dagat ay malawak, ngunit para kay Wendy, ang unahan ay isang madilim na daan kung saan ang kanyang mga pangarap ay tuluyan ng lulubog. Nang hawakan niya ang kanyang backpack, naramdaman niya ang matitigas na gilid ng kanyang mga medalya at certificate sa loob nito. Doon, muling rumehistro sa kanyang isipan ang lahat. Ang mga medalyang itinago dahil sa kahihiyan, ang pampalubag loob na sling bag, ang kotse ni Joshua, at ang kasinungalingan ng kanyang mga magulang na vocational course lang ang halaga niya. Kung tutuloy ako sa barkong to, tinatanggap ko ng buhay na gusto nila para sa akin. Tinatanggap ko na hanggang dito na lang ako. Isang malakas na tibok ng puso ang nagpagising sa kanyang diwa. Ang tagumpay ay hindi ibinibigay, ito ay ipinaglalaban. Ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa dikta ng mga taong hindi nakakakita sa kanyang pagsisikap. Kung walang maniniwala sa kanya, siya ang unang maniniwala sa sarili niya. Bago pa man tuluyang itaas ang rampa ng barko, tumayo si Wendy.
Isinukbit niya ng mahigpit ang kanyang backpack. May takot sa kanyang mga mata, ngunit may nagbabagang determinasyon sa kanyang puso. Dali-dali siyang humakbang. Mabilis na nakipagsiksikan sa mga pababang pasahero at patakbong bumaba ng ferry. Nang lumapat ang kanyang mga sapatos sa semento ng pantalan, lumingon siya sa barkong dahan-dahang umaalis. Huminga siya ng malalim habang tinatanaw ang terminal ng bus patungong Maynila. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya sa lungsod. Ngunit alam niya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hawak na niya ang sarili niyang manibela. Kung walang gustong tumulong sa kanya, pues tutulungan niya ang sarili niya. Pagkababa ni Wendy sa bus terminal sa Maynila, agad na sumalubong sa kanya ang maingay at mabilis na takbo ng lungsod. Bitbit ang kanyang backpack, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Habang nasa biyahe pa lang ay lihim na siyang nagpapadala ng mensahe sa kanyang matalik na kaibigang si Bea. Alam ni Bea ang lahat ng kanyang pinagdaanan. At nang malaman itong bumaba si Wendy ng ferry para hindi na magpatali sa Mindoro, walang pag-aalinlangang inalok siya ni Bea na doon muna tumira sa kanilang bahay sa Maynila. Nandito na ako sa labas ng terminal, Wendy! Heto! Nakataas ang kamay ko! Nang makita si Bea ay agad na napangiti si Wendy. Isang ngiti ng kaginhawahan matapos ang ilang oras nakabog sa kanyang dibdib. Sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kaibigan. Grabe ka, Wendy! Ang tapang mo! Pero wag kang mag-alala. Kinausap ko na sila mama at papa. Sabi ko muna dito ka muna sa amin pansamantala habang inaayos mong buhay mo. Welcome sa bahay namin! Maraming salamat talaga, Bea. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Utang ko sa yung simula ng buhay ko. Pagdating nila sa bahay ni Bea, malugod din siyang tinanggap ng mga magulang nito na alam ang kanyang sitwasyon. Binigyan siya ng isang maliit ngunit maayos na sulok sa kwarto ni Bea. Nang gabing yon, habang nakahiga sila sa kama, binuksan ni Wendy ang kanyang laptop na baon niya. Oh, gabi na. Hindi ka pa ba matutulog? Sobrang haba ng biyahe mo kanina. Hindi pa ako pwedeng magpahinga ng matagal, Bea. Kailangan ko agad makahanap ng pagkakakitaan. Ayokong maging palamunin o pabigat dito sa inyo. Alam mo, subukan mo kayong mag-apply bilang virtual assistant o VA. Freelancing ba? Ang daming foreign clients ngayon na naghahanap ng mga taga-Pilipinas. At saka, matatalas naman ang utak mo sa computer at magaling ka mag-organize. Magaling ka rin mag-English. Kinabukasan pa nalaman ng kanyang mga magulang na hindi siya umuwi sa Mindoro. Lahat sila ay kinontak siya, mula sa kanyang ina, ama, lahat ng kapatid at kanyang lola. Nag-aalala ang lahat para sa kalagayan niya. Ang pag-aalala ng kanyang mga magulang ay may halong galit at pagkadismaya. Pero ito ang kanyang iniwang voice call sa kanyang mga magulang. Ma, Pa, pasensya na po kung hindi ako naging valedictorian. Pasensya na kung sa tingin nyo, hindi ko kayang umasenso sa buhay dahil hindi ko na-meet ang expectations nyo sa akin na kagaya sa expectations niyo sa mga kapatid ko. Ginawa ko po ang best ko pero hanggang dun lang po talagang kaya ko. Alam ko pong very disappointed po kayo sa akin. Alam ko rin na kinakahiya niyo ako. Naramdaman ko po yun nang itinago niyo mga medalya at graduation picture ko para lang hindi mapahiya sa mga bisita. Naramdaman ko rin po yun noong mag-mall kayo buong pamilya nang hindi ako kasama. Habang binilhan niyo ako ng sling bag na mumurahin para lang siguro wag akong magreklamo. At mas lalo ko pong naramdaman noong makita kong may daan-daang libo kayong pambili ng kotse para kay Kuya Joshua. Habang ang pangarap kong magkolehiyo ay pinahinto niyo dahil sabi niyo, gipit tayo at kailangan magtipid. Hindi po ako galit, Ma, Pa. Nasasaktan lang po ako kasi anak niyo rin naman po ako. Nag-aral din naman po ako ng mabuti. Pero bakit parang ang daling itapon ng mga pangarap ko para lang sa negosyo o para sa mga kapatid ko? Kaya bago pa man po ako sumakay sa ferry pa Mindoro, nagpasya na ako. Hindi po ako tutuloy doon. Lalayo po muna ako. Aalis ako hindi dahil nagtatampo ako sa inyo, kundi dahil gusto kong patunayan sa sarili ko na may halaga rin ako kahit wala akong dalang karangalan.
Gusto kong patunayan na ang isang tulad kong 8th placer lang ay may karapatan ding mangarap at magtagumpay sa buhay. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Kaya ko pong sarili ko. Salamat pa rin po sa pagpapalaki sa akin. Alagaan niyo po ang kalusugan niyo dyan. Pati na rin po sila kuya at ate. Paalam po. Ma, pa, sana balang araw. Maging proud din kayo sa akin. Yan ang kanyang huling mensahe sa kanyang mga magulang. Bagay na labis na nagpabuhos ng kanyang matinding luha sa mata ng kanyang ina at ama. Isang malaking pagsisisi ang naramdaman ni Martin at Christina dahil sa kanilang pagpapabaya. Hindi nila alam na ganito pala ang nararamdaman ng kanilang bunso habang nakatuon ang kanilang atensyon sa negosyo at sa mga nakatatandang anak nila. Nakiusap sila kay Wendy na bumalik na ito. Pero si Wendy, buo na ang desisyon. Ipinangako niya sa sarili na babalik lamang siya kapag kaya na siyang ipagmalaki ng mga magulang. Doon nag-umpisa ang bagong mundo para kay Wendy. Ginamit niya ang 10,000 piso na ibinigay ng kanyang mga magulang. Sa tulong ni Bea, gumawa siya ng mga profile sa iba't ibang freelancing platform. Dahil 16 na taong gulang pa lamang siya at high school graduate, alam niyang mahihirapan siya sa umpisa. Kaya naman, pinagpuyatan niya ang pag-aaral ng mga libreng kurso online tungkol sa email management, scheduling, data entry, at video editing. Ginugol niya ang kanyang mga araw at gabi sa panonood ng mga tutorials. Makalipas ang 3 linggong walang humpay na pag-a-apply, isang gabi ay nakatanggap siya ng isang email. Isang foreign client mula sa Amerika na may-ari ng isang e-commerce business ang nagka-interes sa kanyang profile dahil sa kanyang katapatan at determinasyon na ipinakita niya sa kanyang cover letter. Hi Wendy, I saw your application. You don't have experience, but I like your work ethic and willingness to learn. Let's do a trial week. Napasigaw sa tuwa si Wendy sa loob ng kwarto. Dahilan para magising si Bea. Sa wakas, may isang taong nagtiwala sa kanyang kakayahan nang hindi naghahanap ng titulong valedictorian. Naging madali para kay Wendy ang linggong pagsubok dahil sa kanyang likas na kasipagan at pagiging mapagmasid. Natutuwa ang kanyang kliyente dahil bukod sa maagang pumasok si Wendy, ay mabilis nitong natututunan ang pag-aayos ng mga inventaryo at pagsagot sa mga mensahe ng mga customers nito. Dahil dito, ginawa siyang permanenteng assistant ng CEO ng isang startup company na nakabase sa Singapore. Ang kagandahan sa kanyang trabaho, nasa loob lamang siya ng 4 na sulok ng kanilang kwarto ni Bea. Ang kailangan lamang niya ay ang kanyang laptop at wifi. Doon nagsimula ang seryosong pagtatrabaho ni Wendy gabi-gabi. Habang natutulog na ang karamihan ay gising si Wendy sa harap ng kanyang laptop. Sumasagot sa mga email at inaayos ang mga transaksyon ng mga foreign clients. Ang kanyang unang sweldo ay pumasok sa PayPal account ni Bea. Gaya ng napag-usapan, nag-abot si Wendy ng pera sa mga magulang ni Bea para sa kanyang ambag sa pagkain at kuryente. Ngunit tumanggi ang mga ito na tanggapin ang buong halaga. Sapat na raw na nakikita nilang masipag at mabuting bata si Wendy. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Sa 2 taon na yun ay walang naging balita si Wendy sa kanyang pamilya. Hindi niya binuksan ang kanyang lumang social media accounts upang hindi siya mahanap ng mga ito. Nakatutok lamang ang kanyang atensyon sa pagpapalago ng kanyang kaalaman sa digital marketing at online business logistics. Dahil sa kanyang husay, nadagdagan pa ng 2 kliyente si Wendy na nagpapasweldo sa kanya ng malaking halaga buwan-buwan. Nang sumapit ang kanyang 18 kaarawan, opisyal na niyang nagawa ang kanyang sariling mga bank accounts at PayPal gamit ang kanyang tunay na edad at mga legal na dokumento. Hindi na niya kailangan magtago sa maling edad. At higit sa lahat, may sapat na siyang ipon upang matupad ang kanyang pinakamalaking pangarap. Isang umaga, dinala ni Wendy ang kanyang mga naiipong dokumento, ang kanyang mga high school certificates at ang perang pambayad sa matrikula patungo sa isang kilalang universidad sa Maynila na may magandang kurso sa legal management at political science. Ang mga kursong magsisilbing tulay niya para sa pagkuha ng abogasya o law school.
Habang nakapila siya sa admissions office para sa mga working students, hindi niya napigilang hawakan ang kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang ama na nagsabing hindi siya kasing talino ng kanyang mga kapatid. At ang kanyang ina na nagmungkahi na mag-vocational na lamang siya dahil sayang ang pera sa 4 na taong kolehiyo. Ngumiti si Wendy ng isang matamis at malayang ngiti. Hawak niya ang resibo ng kanyang sariling pinagpaguran. Walang tulong mula sa pamilya Santos at walang medalyang valedictorian na naging basihan. Pinatunayan niya sa kanyang sarili na ang isang 8th placer na itinuring nilang invisible ay kayang pondohan ng sarili nitong kinabukasan. Pumasok siya sa silid-aralan sa umaga at isang virtual assistant naman sa gabi. Ang kanyang tahimik na laban patungo sa tagumpay ay opisyal nang nagsimula. Hindi naging madali ang buhay ni Wendy matapos niyang iwanan ng kanyang pamilya. Sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo, ang bawat araw niya ay pakikipagbuno sa matinding pagod. Bilang isang virtual assistant sa gabi, nagsisimula ang kanyang trabaho sa 10:00 ng gabi at natatapos sa 7:00 ng umaga. Pagpatak ng 8:00, imbis na matulog, mabilis siyang nagbibihis upang pumasok naman sa universidad para sa kanyang mga klase. Maraming beses na umiiyak si Wendy sa banyo ng paaralan dahil sa sobrang sakit ng ulo mula sa kawalan ng tulog. Ngunit pinili niyang magtiis para sa kanyang pangarap. Matapos makagraduate, agad siyang napansin at nakuha upang maging apprentice ng pinakasikat na abogado sa Pilipinas. Subalit, ang opisina na pinagtatrabahuhan nila noon na pag-aari ng isang malaking korporasyon ay may marumi at nakakasakal na kapaligiran. Sa opisinang yon, hindi hustisya ang batas kundi pera at koneksyon. Nakita ni Wendy kung paano manipulahin ng mga senior partners ang mga ebidensya upang paboran ang mga mayayaman, habang ang mga mahihirap na kliyente ay lantarang ginigipit. Ang rurok ng krisis ay sumapit ng hawakan ni Wendy at ng kanyang mentor ang isang malaking kaso laban sa mismong CEO ng kanilang kumpanya. Upang patahimikin sila, palihim silang ipinatawag ng CEO sa isang silid at inilapag sa harap nila ang isang maletang naglalaman ng milyong-milyong piso bilang suhol. Nais ng CEO na sadyang ipatalo ni Wendy ang kaso sa pamamagitan ng pagtatago ng mga importanteng dokumento. Subalit, tinanggihan nila ang pera. Ginamit ni Wendy ang kanyang kaalaman sa digital logistics upang palihim na i-record at i-back up ang buong pag-uusap bilang ebidensya na naging dahilan upang tuluyang bumagsak ang tiwaling CEO sa korte. Matapos ang tagumpay na yon, umalis sila sa nakalalasong opisinang yon at nagtayo ng sarili nilang independenteng law firm. Ginamit ni Wendy ang kanyang talino upang gawing moderno, mabilis at tapat ang kanilang serbisyo. Dahil sa kanilang napatunayang katapatan, mabilis na dinagsa ng mga malalaking kliyente ang kanilang kumpanya. Sa loob ng 5 taon, ang kanilang law firm ay lumago ng husto at naging isa sa mga pinakamalaki sa buong Pilipinas, na nagdala kay Wendy sa rurok bilang isang iginagalang at multi-millionaire na abogada sa bansa. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga huling dokumento sa kanilang marangyang opisina, huminto si Wendy at tumingin ng seryoso sa kanyang mentor. Attorney Michelle, mukhang handa na po akong bumalik sa pamilya ko. Handa na po akong harapin ang pamilya ko. Sana'y tanggapin pa rin nila ako sa kabila ng pangiiwan ko sa kanila. Ibinaba ni Atty. Michelle ang kanyang salamin at ngumiti ng may paghanga. Alam niya ang buong kwento ng nakaraan ni Wendy. Mula sa itinagong achievements niya hanggang sa araw ng paglayas nito. Sigurado ka na ba, Wendy? Matagal mong iniwasan ang lugar na iyon. Hindi madaling bumalik sa mga taong nagparamdam sa'yo na hindi ka sapat. Opo, Atty. Michelle. Noon po, umalis ako dahil akala ko kinakahiya nila ako dahil 8th placer lang ako. Pero ngayon, napagtanto ko na ang tagumpay ko ay hindi para maghiganti. Gusto ko lang ipakita sa kanila na ang anak na binaliwala nila noon ay may sarili ding halaga. Napakalaki ng puso mo, Wendy. Yan ang dahilan kung bakit ka naging matagumpay. Sige na, pumunta ka na.
Siguradong kapag nalaman nilang ikaw ang vice president ng isang multi-million pesos na law firm, magagawa na nilang ipagsigawan sa buong kaanak nyo ang lahat ng na-achieve mo. Muling tumapak si Wendy sa bahay ng kanyang pamilya. Hawak ang manibela ng kanyang sariling marangyang sasakyan. Dahan-dahan niyang binaybay ang pamilyar na daan patungo sa bahay ng pamilya Santos. Subalit, walang karangyaan o sigla na sumalubong sa kanya. Ang bahay na dati ay laging maingay at puno ng pagmamalaki ay mukhang napabayaan, madilim at nababalutan ng matinding kalungkutan. Nang pumasok si Wendy sa sala, laking gulat niya nang makita ang kanyang mga magulang. Sinasalubong siya ni Christina at Martin na may mga matang lumuluha at mukhang tumanda ng husto dahil sa labis na stress. Walang bakas ng pride sa kanilang mga muka. Sa halip na masayang kamustahan, isang malaking pagsisiwalat ang sumambulat kay Wendy na tuluyang nagpabago sa takbo ng kanyang pagbabalik. Nalaman ni Wendy na 6 na buwan na palang nakakulong ang kanyang kuya Joshua, ang paboritong anak na pinaglaanan ng lahat ng yaman at pangarap ng pamilya ay nahaharap sa mabigat na kasong reckless imprudence resulting homicide. Dahil sa takot at kawalan ng sapat na kaalaman sa batas, hindi alam ng mga magulang kung paano ipagtatanggol ang anak. Naubos na ang kanilang pera sa pagkuha ng mga abogadong hindi naman sila matulungan ng maayos. At unti-unti na ring nalulugi ang kanilang mga negosyo dahil sa tambak na bayarin sa korte at piyansa. Kung nabangga niya ang babae gamit ang kotse, paano po nangyaring naghain si kuya ng plea of not guilty sa korte? Doon ipinaliwanag ni Martin ang pinakamalaking detalye sa kaso na siyang nagpabago sa mukha ni Wendy. Bagamat umamin si Joshua na nabangga niya nga ang biktima sa madilim na bahagi ng highway habang ito ay pagod mula sa kanyang medical duty, mariin itong naninindigan na hindi siya ang nakapatay sa babae. Doktor ang kuya mo, Wendy. Alam niya ang mga senyales ng buhay. Nang bumaba siya sa kotse para suriin ang babae matapos ang salpukan, naramdaman pa niya ang pulso nito at humihinga pa ito ng maayos. Walang nakamamatay na sugat mula sa pagkakabangga niya. Sigurado si Joshua na buhay pa ang biktima nang iwanan niya ito para humingi ng saklolo. Hindi rin daw ganoon kalakas ang pagkakabangga niya sa babaeng yon para ikamatay yon. Napatitig si Wendy sa kanyang ama habang mabilis na umaandar ang kanyang talino bilang isang bihasang abogado. May malaking butas sa kwento ng prosekusyon. Kung buhay pa ang babae matapos ang aksidente ni Joshua, ibig sabihin ay may ibang pangyayari o ibang tao na nagdulot ng aktwal na kamatayan ng biktima bago ito dinala sa ospital. Tumingin si Wendy sa dingding ng sala, kung saan nakasabit pa rin ang luma nilang family picture. Ang pamilyang nagtaboy sa kanya dahil 8th placer lang siya ay walang kaalam-alam na ang anak na nasa harap nila ngayon ang may hawak ng susi para isalba ang kanilang paboritong anak. Ako pong bahala, ma, pa. Gagawin po natin ang lahat para mailabas sa kulungan si Kuya Joshua. Kinabukasan, maagang bumiyahe sina Christina at Martin patungong Maynila. Kagabi, bago magpaalam si Wendy, binigyan niya ang kanyang mga magulang ng isang address at sinabing pumunta sila roon upang makipagkita sa abogadong hahawak sa kaso ni Joshua. Punong-puno ng kaba at pag-asa ang mag-asawa habang nakatayo sa tapat ng isang dambuhala at marangyang gusali sa sentro ng lungsod. Pagpasok nila sa loob ng opisina, lalong namangha ang dalawa sa kintab ng sahig, sa naglalakihang glass walls at sa gintong letra na nakaukit sa pader na may pangalan ng law firm. Kilala ito bilang isa sa mga pinakaprestihiyoso at pinakamahal na legal firm sa buong bansa. Martin, sigurado ka ba na dito tayo pinapunta ni Wendy? Mukhang napakamahal ng mga abogado rito. Baka hindi natin kayang bayarin ng retainer fee. Ito ang address na isinulat niya, Tina. Sumunod na lang tayo. Sabi naman niya kahapon may kilala siyang makakatulong sa atin. Ginuwardiyahan sila ng isang sekretaryo patungo sa isang malawak na conference room. Habang nakaupo at naghihintay, panay ang panginginig ng mga kamay ni Christina dahil sa nerbiyos. Ilang sandali pa,
ay bumukas ang pinto. Laking gulat at napanganga ang mag-asawa ng iluwal nito si Wendy. Nakasuot ito ng isang napaka-eleganteng corporate suit. May hawak na makakapal na folder ng kaso at may 2 assistant na nakasunod sa kanyang likod. Ramdam ang otoridad at bigat ng kanyang presensya. Wendy? Anak, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakabihis ng ganyan? Nasaan yung abogadong sinasabi mo? Bumuntong hininga si Wendy at marahang umupo sa tapat ng kanyang mga magulang. Inilapag niya ang mga dokumento sa lamesa at tumingin ng diretso sa kanilang mga mata. Ma, Pa, akong humahawak ng kaso ni Kuya Joshua. Ako ang magiging abogado niya. Tila ba tumigil ang mundo para kina Christina at Martin? Hindi sila makapagsalita. Ang anak na pinalayas nila noon, ang anak na itinuring nilang panira sa magandang hilera ng mga medalya sa sala dahil 8th placer lang siya, ay siya palang nagmamay-ari ng dambuhalang kumpanyang legal na ito. Paano? Kailan ka pa naging abogado, Wendy? Matagal na po, Pa. Nung umalis ako rito, nagtrabaho ako gabi-gabi at pinag-aral ko ang sarili ko nang walang hinihinging tulong sa inyo. Hindi po hadlang ang pagiging 8th placer para maabot ang pangarap ko. At ngayon, narito ako para alamin ang katotohanan sa kaso ni Kuya. Napaiyak na lamang si Christina at napatakip sa kanyang muka. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding hiya at pagsisisi. Ang anak na binaliwala nila noon dahil sa kawalan ng sertipiko ay ang tanging anak na may kakayahang sumagip sa kanila ngayon. Nagsimula ang matinding labanan sa korte. Ngunit sa tulong ng mga nakalap na ebidensya ni Wendy at ng kanyang kaalaman sa digital forensics, unti-unting nabuwag ang mga maling paratang laban kay Joshua. Sa pagitan ng pagre-review sa mga kuha ng CCTV sa highway noong gabi ng aksidente, nailabas ni Wendy ang nakakagimbal na katotohanan. Hindi simpleng aksidente ang nangyari. Ang 20 taong gulang na biktima ay takot na tumatakbo sa gitna ng madilim na kalsada noong gabing yon dahil aktwal siyang hinahabol ng isang hindi kilalang lalaki na may hawak na patalim. Dahil sa kawalan ng liwanag at sa biglaang pagtalo ng biktima sa highway upang makatakas sa kanyang manunugis, hindi na ito naiwasan pa ng sasakyan ni Joshua. Ang ebidensyang ito ang nagpatunay na walang kapabayaan sa panig ng kanyang kuya. Ngunit ang pinakamalaking pasabog sa legal battle ay ang mga medical na record mula sa ospital na nakuha ni Wendy. Lumabas sa pagsusuri na hindi instantaneous death o hindi agad namatay ang biktima mula sa bangga, gaya ng isinulong ng prosekusyon. Sa katunayan, umabot pa ng 1 buong linggo na buhay ang biktima sa loob ng intensive care unit at kasalukuyan na sana itong nagpapagaling. Dito na pumasok ang husay ni Wendy sa pag-imbestiga sa mga taong nakapaligid sa biktima. Humingi siya ng sabpina para sa mga CCTV footages sa loob ng ICU at sa toxicology report ng labi ng babae. Doon tumugma ang lahat ng piraso ng puzzle. Isang gabi, habang walang tao sa kwarto, palihim na pumasok ang sariling stepsister ng biktima. Ginamit nito ang isang nakamamatay na kemikal at pinatay ang biktima sa pamamagitan ng pag-inject nito sa IV fluid line. Ang motibo? Sakim sa mana at matagal na inggit sa biktima. Ginamit lamang ng stepsister ang aksidente ni Joshua bilang perpektong palusot upang isisi sa iba ang pagpatay. Nang ilatag ni Wendy ang mga digital na ebidensya, ang testimonya ng mga doktor at ang pag-amin ng nurse na nakakita sa stepsister, walang nagawa ang korte kundi ibasura ang kasong homicide laban kay Joshua. Binatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo ang stepsister, habang si Joshua naman ay opisyal na pinawalang sala at pinalaya mula sa 6 na buwang pagkakakulong. Matapos ibaba ng hukom ang pinal na desisyon, dahan-dahang napuno ng malalakas na hikbi ang loob ng courtroom. Hindi agad nakatayo sina Christina at Martin mula sa kanilang mga upuan. Nakatitig lamang sila kay Joshua na kasalukuyan ang tinatantyahan ng mga gwardya upang iabot sa pamilya. Ang paboritong anak na pinaglaanan nila ng lahat ng pangarap ay malaya na. Subalit,
Nang dahan-dahang lumingon ang mag-asawa kay Wendy na tahimik na nag-aayos ng kanyang mga legal na dokumento sa tapat ng defense table, walang nagawa ang dalawa kundi mapayuko. Isang matinding hiya at pagsisisi ang biglang lumamon sa kanilang mga puso. Humakbang si Joshua patungo sa direksyon ng kanyang kapatid. Sa unang pagkakataon matapos ang 6 na buwan, suot na niya ang kanyang sibilyang damit. Tinitigan niya si Wendy. Ang kapatid na noong 16 na taong gulang pa lamang ay nais nilang itapon sa Mindoro upang maging tagapag-alaga ng mga manok. Ang kapatid na hindi nila pinansin ang mga grado. Si Wendy na isang 8th placer lang ang siyang mismong gumamit ng sarili nitong dalino at tapang upang isalba ang kanyang buhay, ang kanyang lisensya sa medisina at ang kanyang buong kinabukasan. Wendy, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, tuluyan ang masisira ang buhay ko. Mabubulok ako sa bilangguan. Masisira ang lisensya ko. At mawawalan ako ng kalayaan. Lumapit din sina Christina at Marty na tuluyan ang nawalan ng pride sa kanilang mga katawan. Hinawakan ng kanyang ina ang laylayan ng coat ni Wendy habang humahagulgol. Anak, Wendy, patawarin mo kami ng papa mo. Wala kaming mukhang maihaharap sa'yo. Hindi namin alam na ganun palang nararamdaman mo. Sana sinabi mo na iyon ang nararamdaman mo para nagawa namin ng paraan. Hindi sumigaw si Wendy. Hindi siya nagtaas ng boses. At hindi rin siya nagpakita ng anumang kayabangan sa harap ng kanyang pamilya. Nanatili siyang marangal at kalmado. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga hawak na folder. Ma, Pa, Kuya Joshua, hindi ko rin po alam kung bakit ko ba yun ginawa. Ngayon, gusto ko tuloy malaman kung pakikinggan niyo kaya ako noon kung sinabi kong totoo kong nararamdaman. Pero ayoko nang masyadong isipin yon. Ang importante sa akin, nakamit ko na ang pangarap kong maging abogado. Matagal ko na po kayong pinatawad. At sana, kaya niyo na akong maipagmalaki sa mga kaanak natin ngayon. Tumingin si Wendy sa kanyang ama na tahimik ding umiiyak sa tabi. Hindi ko po naging layunin na maghiganti o saktan kayo sa pagbabalik ko. Kaya ako po pinag-aralan ng batas ay para maging boses ng mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang sarili nila. At kasama ko po kayo roon dahil pamilya ko pa rin kayo. Tapos na po ang laban sa korte. Malaya na si Kuya. Pwede na ba akong bumalik sa inyo? Oo naman anak. Matagal naming hinintay na dumating ang araw na to. Dumating sina Simon, Rose at ang kanyang lola. Labis ang saya ng mga ito na muli ay nagka-reunite na silang lahat. Isang mahigpit at mainit na family hug ang kanilang pinagsaluhan sa gitna ng courtroom. Makalipas ang ilang linggo matapos ang matagumpay na laban sa korte, isang malaking handaan ang naganap sa bakuran ng pamilya Santos. Sa pagkakataong ito, hindi na ito simpleng handaan na tanging sila-sila lang gaya noong graduation ni Wendy. Kumpleto ang buong pamilya. Dumalo ang kanyang mga kapatid na sina Joshua, Rose at Simon kasama ang kanilang mga pamilya. Imbitado rin ang kanyang mga tito, tita, mga pinsan at ang kanyang matalik na kaibigang si Bea na kasama ang mga magulang nito. Maging si Atty. Michelle. Ang gabing yon ay inilaan para sa 3 malalaking selebrasyon. Ang pagbabalik ni Wendy sa kanyang pamilya, ang pagiging ganap nitong matagumpay na abogado at ang pagtatapos nito sa kolehiyo na hindi nila na-celebrate noon. Puno ng liwanag, masasarap na pagkain at malalakas na tawanan ng buong paligid. Nilapitan si Wendy ng kanyang Tito Vince at Tita AC na may malalawak na ngiti sa kanilang mga muka. Napakagaling mo, Wendy! Balita namin na ikaw na pala ang pinakasikat at pinakamagaling na abogada sa Maynila ngayon. Sobrang proud kami sa iyo, pamangkin. Sabi ng tito niyang si Vince. Oo nga, Wendy. At hindi lang yun. Bilyonarya ka na rin dahil sa dambuhala mong law firm. Talagang ikaw ang nag-angat sa pangalan ng pamilya Santos. Sabi naman ni AC. Ngumiti lang ng marangal si Wendy at nagpasalamat sa mga ito. Habang masaya ang lahat sa kwentuhan,
Dahan-dahang lumapit si Christina sa gitna ng sala, hawak ang isang mikropono upang basagin ang ingay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po tayo magpatuloy sa pagkain, may gusto lang po kaming gawin ng asawa kong si Martin sa harap ninyong lahat. Napatigil ang lahat sa usapan at tumingin sa unahan ng sala. Doon, sa tapat ng umaabot sa 100 medalya at parangal na mga nakakatandang kapatid, ay nakatayo sina Christina at Martin. Dahan-dahan, sa harap ng lahat ng kamag-anak, ay inilabas ng kanyang ina mula sa isang kahon ang luma at bahagyang may alabok na high school graduation picture ni Wendy at ang kanyang 3 katamtamang medalya na pang 8th placer, ang mga mismong parangal na palihim nilang itinago noon dahil sa kahihiyan. May mga luha sa mata ni Christina habang maingat niyang isinasabit ang larawan ni Wendy sa pinakagitna at pinakamataas na bahagi ng dingding. Mas mataas pa sa mga parangal ng mga valedictorian. Gusto ko poong humingi ng tawad sa harap ninyong lahat. Lalo na sa anak kong si Wendy. Nung bata pa siya, binaliwala namin siya dahil lang sa hindi siya nag-valedictorian gaya ng mga kapatid niya. Itinago namin ang mga parangal niya dahil sa maling pride. Ang tanging anak na hindi namin pinansin ang siyang may pinakamalaking puso at siyang sumagip sa pamilyang ito sa oras ng aming pinakamadilim na pagsubok. Patawarin mo kami, Wendy. At binabati ka namin sa iyong tagumpay. Agad na sumunod ang isang napakalakas na palakpakan mula sa mga tito, tita at mga pinsan na labis na naaantig sa eksena. Lumapit si Wendy at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga magulang. Walang sumbatan, walang paghihiganti, kundi purong pagpapatawad at paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Ang kwento ni Wendy ay isang paalala na ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa sertipiko, medalya o sa dikta ng ibang tao. Minsan, ang pagtanggi ng mga taong mahal mo ang siyang magiging mitsa upang hanapin mo ang sarili mong lakas. Huwag kang panghinaan ng loob kung ikaw ang itinuturing na invisible ngayon. Magpatuloy ka lang sa pagpupursige, panatilihin ang malinis na prinsipyo at magtiwala sa sarili mong kakayahan. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa kung paano ka sinimulan ng iba, kundi sa kung paano mo binuo ang sarili mong pangarap. At dyan na po nagtatapos ang kwento ni Wendy. Sana po ay nagustuhan ninyo ito at kinapulutan ng aral. Muli, ay maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.